Sorry po. Ay! Ngayong gabi sa Pinas Sarap, ang part 2 ng ating Aklan Food Adventure ating ipagpapatuloy. Titikim din tayo ng iba pang putaheng siguradong hindi nyo aayawan. Ang sarap! Ayan! Ay, seryoso. Ay, Diyos ko lang! Ay, teka, nahuli na kita! Wait lang! Nakawala! Huy, pero guys, nahuli ko na yun, ha? Dadayuhin natin ang isa sa ipinagmamalaking isla ng probinsya, ang Boracay Island, kung saan susubukin ang ating lakas ng katawan. Oh, coming in, ladies and gentlemen, our celebrity athlete, we got Miss Cara David, and she is done. At lakas ng tiyan, Ang hirap pala ng trabaho ng mga nagmumukbang. Hindi mo alam kung anong uunahin mo. sabay-sabay nating tikman ang ipinagmamalaking pagkain ng Aklan. Sarap, ha? Lasang-lasa mo yung, yung tanglad. Tikman ngayon natin yung manok. Wow! Ang probinsya ng Aklan ay sagana sa yaman ng dagat, bundok at mga mangroves. Pero dito sa Barangay Kabulihan sa bayan ng Malay, may ipinagmamalaki rin silang waterfalls. Manghuhuli tayo ng igat. Fresh water ito at nako, ang background namin, ang ganda, may waterfalls dito sa Malay, Aklan. Kuya Lando, paano pong gagawin natin? Mamimingwit tayo. Oo. Lalagyan po natin ng pain. Ano po itong pain natin? Isda yan, ma'am. Baka lapu-lapu pa to, Si ma'am, isdang ilog yan, ma'am. isdang ilog. Okay. Kailangang lagyan ng pain ang dulo ng pamingwit para makahuli ng mga igat. Itatanim ito sa pagitan ng mga bato habang nakababad ang pain sa tubig. So itong nilagay natin dito na pangbingwit ay iiwan natin ng magdamag kasi mamayang gabi siguradong maghahanap ng pagkain yung mga igat. Baka may isa sa kanila na mahuli ng ating pain. Pero kukunin natin ngayon yung mga pain kagabi. O sige, tingnan natin kung may laman. Ang linaw ng tubig dito. So ito, kukunin lang natin to. Ito yung mga nilagay pa kagabi. Wow! May huli. Ay! Madulas, ah! Kaya ano yan, ma'am. Baka makatusok kayo. Ang igat o freshwater eel ay tinatawag ding sili ng mga Aklanon. Isa ang Agnaga Falls sa maswerteng pinaninirahan ng mga ito. Parang may huli na dito, oh! Ayan, oh! Sorry po. Ay! Okay, tanggalin na natin to. Paano natin tanggalin ng hahawakan siya? Ito, ma'am. Ganyan naman, ma'am. Hawakan mo lang maigi. Magdulas, eh. Ay! 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 Nagpupumiglas! Ah! Kuya, ikaw maghila. Tigas masyado, ah. Matigas masyado. Pumasok talaga sa loob, eh. Yan. Huli ka! Ito yung nahuli natin na igat. At ngayon kasama ko dito si Ate Luisa na magluluto ng tinuom na sili. May sili tayo dito. Pero hindi Iba na yan, ma'am. Iba naman ito. Labuyo yan. Labuyo ang tawag nila dyan. Sili ang tawag nila sa igat. Ayan. So, ano naman yung tinuom? Dito natin lulutuin yung igat. Ang ibig sabihin na ata ng tinuom parang niluto, inihaw sa Dahon, ma'am. Sa dahon. Opo. Anong dahon ito? Ano ito, ma'am? Blante. Blante? Opo. Para Blante. yung dito linuluto para mabilis malambot yung buto. Ay, wow! Parang pressure cooker. Opo, opo. Talaga? Opo. Lalambot ang buto? Opo. Kasi yun ang problema kapag kumain ng igat. Yung matigas. Hindi, yung may buto-buto siya, tapos dura mo yung buto, di ba? Minsan Opo. matinik, ang hirap. Kaya nga yung iba pag nagluto ng igat, tinatanggal pa muna yung buto. Eh, ito ang liliit ng igat natin, ang hirap himayin. So, Dito po natin lulutuin. So dito sa Malay Aklan, meron silang native na
pressure cooker. Opo. Una-munang pagpapatung-patungin ng mga dahon ng blante at payaw. Saka ilalagay ang dahon ng batuan. Hindi po kayo pamilyar sa batuan. Ito po yung siao. Yan po, yung bunga na po Ayan, yung dahon ito yung pa lang bunga ito. ng batuan. Pag Opo. nagawi po kayo sa may bandang Visayas, yung mga probinsya sa Visayas, ang kanilang sinigang, ang sarap. Kasi ang pampaasim nila, batuan. Parang maasim din yan siya, pero may fruity, sweet flavor. Basta masarap ang batuan. Pero dito, dahon ng batuan ang gagamitin Opo. natin. Sunod na ilalagay ang igat. Saka lalagyan ng asin, sibuyas at luya. Tapos, Ito na po. Lagay po natin ang ito labuyo. sa... Opo. Lalagyan ng sili ang sili. Ang sili. Ang katumbal po sa amin tawag ito, katumbal. Katumbal. Ayan. Uy, huwag masyadong marami. Baka maanghang. Sarap yan, ma'am. Tapos, lagyan natin ng Suka. konting suka. Huling ilalagay ang gata at tanglad. At tatalian gamit ang dahon ng niyog. Saka ilalagay sa nagbabagang uling, ihawin ito sa loob ng 30 minuto. Tingin mo luto na yan, ate? Opo, ma'am. Luto Luto na na yan. yan. Kunin na po natin. Tapos, Bubuksan saan po natin siya natin. ilalagay dito? Dito po natin ilalagay. Ang ganda ng kanilang plato, oh. Yung, puno ng Saging, saging. Wow! Ayan na po siya. Wow! Lagay po natin dito. Oh, sige, paano natin ilalagay? Ang galing nagkasabaw! Sabaw ng Wow! ano lang yan, ma'am. Igat. Yan, ma'am. Ah, grabe! Wow, wowee! O, diba? Walang ano siya. Hindi nasunog. Hindi nasunog yung dahon. Oh, tingnan niyo, yung dahon sa loob. Buong-buo pa rin siya. Wow, ang galing ng dahon na yan, ah. Pwede ba magtanim ng ganyan? Wow, look at Mahirap yun. this! Luto na! Excited na akong kumain. Luto na ang ating tinuom na igat. Wow, grabe. Ang bango, ate. Opo. Ayan, tikman na natin to. Actually, mahilig ako sa igat, pero ang nakakainis minsan sa igat, yung ang dami niyang tinik na maliliit. Pero sabi nila dito, parang pressure cooker daw itong kanilang magic dahon. Harap! Ang sarap, panalo! Panalo! Tapos yung maliliit na mga buto-buto, wala na. Parang na-pressure cooker na nga siya. Ang sarap ng flavor, may gata na may suka. Para siyang paksiw na ginataan. Ang sarap naman ito. Wow, ito na ang bago kong favorite na pagluluto ng igat. Sarap! Ilang beses na kaming nag-feature ng mga native na manok dito sa Pinasarap. Ay! Wait lang. Oh, sorry, baby. Oh my gosh. Ilang beses na rin ako nang huli, pero dito sa Malay, Aklan, may kakaiba silang paraan ng panghuhuli nitong mga native na manok na ito. Ayan, oh. Tingnan mo yung mga native na manok, oh. Parang ready na daw silang itinola. Kasama ko dito si Kuya Jun. Paano natin huhulihin? Ito po ma'am yung PC na gagamitin natin. Ang paraan na ito ng panghuhuli ng native na manok ay tinatawag ng mga Aklanon na Kiswan It PC o ibig sabihin, bitag na gawa sa PC. Ginagawa ito dahil karaniwang gumagala-gala lang ang mga native na manok sa kanilang mga bakuran. Hindi sila nakakulong. Ilagay po natin sila dito. Ito. Yan. Tapos, Lagyan po natin ng Bato. sa gilid. para saan yung bato? Kasi pag hinila mo ito ma'am, ito yung parang maglalak. Yan. Kasi pag wala po ito, hindi yan maglalak. Parang titigas ba siya? Talaga? Yan. Para mabilis siyang maglak sa paa ng manok. Okay. Tapos, anong gagawin ngayon natin? Magtatago tayo dito. Naku, nakita tayo ng mga manok.
Alam na ata nila eh. Ayun o, lumalayo na sila oh. Tapos, ayan na sila. Lalagyan So, ko lang aabangan ko lang. Ayan, ma'am. Susubukan ko namang manghuli. Sana may makuha tayo. Nakakaba pala to. Sige na, pakakawalan ko naman kayo. Makahuli lang. Pasok na! Sila pumapasok. Hindi pa. Wala pa siya doon eh. Ayun, Ayan, ma'am. yan. Pumasok. Ay! Diyos ko lang! Ay! Teka, nahuli na kita! Wait lang! Nakawala! Huy, pero guys, nahuli ko na yun, ha? Ano ba nangyari? Huy, nahuli ko na siya. Dapat ano, ma'am, dapat pinigilan natin. Ha? Hindi, pero hinila ko siya ng hinila tapos nakawala siya. Bilis talaga. Ay! Diyos ko lang! Ay! Teka, nahuli na kita! Wait lang! Nakawala! Naku, parang naano na nila. Nagchismisa na sila. Ika nga nila, try and try until you succeed. Isa pang ang subok. Ang kailangan po namin yung medyo mataba yung paa. Bongga. Teka, saan ba yung bilog? Kuya, tulungan mo ako kapag nahuli na, ha? Ay, hindi. Wag. Hindi mabilis eh. Kailangan pumasok siya doon. Sorry, papakawalan naman kita. Ano iluluto natin ngayon? Yung binakol po, ma'am. Chicken binakol. Ito yung native chicken. Yes, ma'am. Nilinis na natin, tinanggalan na ng mga bituka, laman loob, etc. Ngayon, magluluto na tayo. Opo, ma'am. Oh, saan yung kalan natin? Andun po tayo, ma'am, sa yun po. Sa may... Mag-iihaw tayo? Opo, ma'am. Saan ang ano natin, kaldero? Wala po, ma'am. Dito po natin lulutuin mismo. Dito? Yes, ma'am. Hindi tayo magigisa. Hindi na po. Oh, diretso na dito? Diretso na po dito. Ba, kakaiba. O, sige. Lalagay natin yung tanglad. Isang katerbang tanglad. Sa hiniwang kawayan, pagsasama-samahin ng tanglad, sibuyas, luya at dahon ng batuan. Saka ilalagay ang native na manok. Di ba pag nagluto ng native na manok, kailangan matagal pinapalambot? Ilalambot ba yan siya dito sa kawayan? Mga ano po ito, ma'am? Mga po, 1 oras at kalahati. 1 oras at kalahati, okay. Huling ilalagay ang asin bilang pampalasa. Ay, hindi natin lalagyan ng gata Wala na pong gata. or niyog? Wala po, ma'am. Wala. Ganyan lang talaga. Bali, yung katas lang po nito ng kawayan. Yung katas ng kawayan Opo. ang magpapalasa na Opo, rin. ma'am. Okay. Tatakpan ba natin Tapos to? tatakpan natin ng dahon ng saging. Lahat yan? Opo, ma'am. Ano to? Maghahalo na yan siya ng kusa? Opo, ma'am. Okay. Kasi pag naluto po yan, nag-ano naman yung manok. So, meron na tayong tanglad, meron pang dahon ng saging, meron pang kawayan. Lahat yon ay nakakapagpadagdag sa flavor ng ating chicken binakol. Yan. Ngayon, Doon po natin lalagay sa... lulutuin na natin to ng 1.5 oras. Saan natin? Ikaw Dito na po natin maglagay. lalagay, ma'am. Tapatong po natin dito. Pa ganyan. Maluluto yan. Tapos ano, ikot-ikutin pa natin? Ikutin natin. Pag nasunog na yung dito. Yung dito, nasunog, kabila naman. kabila naman po. Wow! Ito na ba yung naluto na? Opo. Tapos Oo. lagay po natin dito. Kaya lalagay natin dito. Uy! Ay, Yun naman po yun. nagkaroon ng sabaw? Hindi naman natin nilagyan ng Yun nga. tubig ah. Bakit Kasi biglang may sabaw? Yung tubig niyan, ma'am, ng ano, ng kawayan. Galing sa mismo. kawayan? Yung tubig ng kawayan? Wow! Ito, tatanggalin na natin to. Tanggalin na lang, ma'am. Yung tanglad. Yung tanglad. Excited na ako. Chicken binakol! So, ang sabi sa akin ni Kuya Jun, ito daw, sabaw na ito ay natural na katas ng
kawayan. Uy! Sarap ha? Lasang-lasa mo yung yung tanglad. Tikman ngayon natin yung manok. Wow! Para sa native na chicken, ang lambot nito ha. Lasang-lasa mo yung tanglad. Ang lambot. 1.5 hours sa loob ng kawayan. Tapos very juicy pa siya. Daming flavor. Harap. Wow, panalo. Woo! Isa sa ipinagmamalaki ng Aklan ay ang isla ng Boracay. Kilala ito sa powdery white sand at nagtataasang palm trees. Pero hindi tayo dumayo rito para mag-chill at mag-relax, kundi para i-challenge ang ating katawan sa isang triathlon event at matinding mukbang. 36 hours bago ang isang karera, ang mga triathlete ay kumakain ng maraming carbohydrates or carbo loading kung tawagin namin. Kasi alam naman natin na yung carbohydrates, ito yung nagbibigay sa atin ng energy. Bukas kapag kumarera kami, siguro mga 4 hours non-stop yan, swim, bike, and run. Hindi naman kami kakain sa kalagitnaan ng karera. So kung ano man yung nakastore sa yung carbohydrates na magbibigay sa iyo ng energy, kailangan kinain mo na siya the past 36 hours. So eto ngayon, dito sa aming hotel, naghanda si Chef Paul. Hi, Chef Paul! Ng ibang level na mukbang, carbo loading. Hi, Chef Paul! Ikaw ba ang nagluto nito? Yes, okay. Ano ba itong hinanda mo? First dish kong prepare is, it's called our power breakfast. It's a complete set of meal. It's full of carbohydrates also. Oo. It has May hash browns, may bread, oo. baked beans, Oo. grilled tomato. And then this one is our spaghetti bolognese. We all know na pasta is a good source of carbohydrate. Correct. This one is our Waffles. best combo na chicken and waffle. Ngayon ko lang nakita to na ang chicken pwedeng i-partner sa waffles. Perfect. Tapos may juices tayo dito. This is our watermelon, mango, and then cucumber. It's a healthy drink po. Okay, kakainin ko na to. Mukbang time. Ang carbo loading ay isang strategy ng mga atleta para mag-imbak ng glycogen o energy storage sa ating katawan. Para ma-achieve ito bago ang karera, kailangan kumain ng maraming pagkain na mataas sa carbohydrates ang mga atleta. Ang hirap pala ng trabaho ng mga nagmumukbang. Hindi mo alam kung anong uunahin mo. Ito yung kanilang spaghetti bolognese. Ay, ang sarap. Ang sarap nito. Saktong-sakto yung pagkakaluto ng pasta al dente. Sarap. Ito naman daw yung kanilang garlic bread na may sampagita. Panalo. Harap. Pagkatapos magmukbang, ready na akong sumabak sa Boracay Super Triathlon. Ang triathlon ay isang endurance multisport kung saan binubuo ito ng 3 magkakaibang laro. Nagsisimula ang karera sa swimming o paglangoy. Excited akong mag-swimming kasi white sand siya. So, medyo kakaiba siya kumpara dun sa mga ibang dagat na nilalayuan namin. Susundan ng pagbibisikleta. My favorite part in a triathlon is usually the bike part. At panghuli ang running o pagtakbo. Hindi ko in-expect na pati ba naman yung takbuhan ay bundok na naman. Kasi hilly siya. Talagang ahon, gano'n. Pati sa takbuhan, talagang ang hirap din.
Last na ba ito, Miss Cara? Last na. Alright, last na. Tapos nung narinig ko yung announcer na last loop mo na yan, Cara, last loop mo na yan, talagang pagod na ako talaga noon. Oh, coming in, ladies and gentlemen, our celebrity athlete, we got Miss Cara David, and she is done. Ang hirap, ang hirap! Sobrang hirap! Naubos lahat ng kinarbo loading ko! And our number 1, 2 hours, 35 minutes and 32 seconds from Team Tri-Kings, our celebrity athlete, Miss Cara David. They announced that I was first place in my age category na 50 to 59. Yung mag-place ako doon sa age category na 50 to 59, hindi ko na masyadong ikinagulat yon kasi konti lang kasi talaga kaming kasali na 50-year-olds. Team Tri-Kings, the lovely Cara David. Miss Cara, you get second overall. Pauwi na sana ako kasi akala ko tapos na eh. And then nagulat na lang ako na meron palang awards for overall, yung kumbaga lahat ng mga babae na nag-race in that category, yung super triathlon, nirank pala nila kung sino yung pinakamabilis. I was so shocked, talagang totally unexpected, nung tinawag nila yung pangalan ko that apparently among all the females who did the super triathlon, ako yung number 2, ako yung pangalawang pinakamabilis. Gulat na gulat ako kasi ako rin yung pangalawang pinakamatanda. Tapos, wow! Second place ako overall. Mula Boracay, puntahan naman natin ang bayan ng Tangalan sa Aklan para maghukay ng susunod nating lulutuin, ang ubod ng nipa. Ang umpisa nito kasi gawin natin maghukay muna tayo. Hukayin muna tayo gaya nito. At palalim-palalim at hasta makukuha natin yung buong puno ng nipa para makuha natin ng buo. Pinakalaman niya, tawag dito sa amin yan, ubod eh. Sa pagkuha ng ubod ng nipa, kailangan munang maghukay hanggang maabot ang pinakadulong parte ng puno. Saka ito iaalog para mas mabilis mahila ang ugat nito. Para makuha ang ubod o nakakaing parte ng puno ng nipa, kailangan muna itong hugasan at saka tatapyasin hanggang sa matira ang pinakaubod nito. Ma'am Cara, ito na ang aming ubod na nakuha na pwede nyo nang lutuin. Ma'am Cara, ito na ang aming ubod na nakuha na pwede nyo nang lutuin ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating Aklan Food Adventure, ang gulay na makukuha sa ilalim ng lupa, ano kaya ang lasa? Maraming iba't ibang uri ng palm tree na matatagpuan sa Southeast Asia, pati dito syempre sa Pilipinas. May isang uri ng palm tree na kung tawagin ay nipa palm. Nipa, alam niyo na kung ano yung nipa, di ba? Nipa hut. So, ito yung usually ginagamit pambubong ng mga bahay kubo. Pero, alam niyo ba na yung nipa palm ay meron pang iba't ibang gamit, pati sa pagkain. Kasama ko dito si Ate Sol mula sa Tangalan, Aklan. Yon. Sila, ang ginagawa nila doon sa kanilang nipa palm ay kinakain ninyo yung ubod. Sa mainit na kaldero, unang ilalagay ang pangalawang pigang gata. At saka ihahalo ang asin, paminta, sibuyas, asukal at ang ubod ng nipa. Sa isang bowl, paghahaluin ang kakang gata at rice flour na magsisilbing pampalapot. Saka ito ihahalo sa kaldero at hihintayin lang itong kumulo hanggang sa lumapot. Maya-maya pa, Ito na ang ating ubod ng nipa. Ubod din kaya ng sarap. Ang sarap. May konting pait pa rin yung mismong ubod, pero yung sauce niya masarap. Para siyang ginataang langka, pero may tamis siya ng konti. So, hindi mo alam kung ulam ba siya or dessert.
So malinamnam yung sauce, gawa ng gata, tas meron siyang konting tamis. Tapos kapag kinain mo yung mismong ubod, may konting-konting pait. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Kakaiba siya. Tingnan natin kung may huli. Wow! May huli! Ay! Bukod sa malaparaisong ganda ng Boracay, may iba pang ipinagmamalaki ang probinsya ng Aklan. Hindi nakuha. Wow, parang pressure cooker. Opo. Sagana rin sila sa mga yaman ng kalikasan mula sa ilog, waterfalls at mangroves. Ayan, ang kabay. Baka masipit ka, ate. Yun. Kala nyo, Hanggang sa susunod nating salo-salo, Sarap. ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.